Sa ibang balita, nananatiling maayos ang lagay ng higit 30 Filipino crew ng MV Hondius na nakapagtala ng mga kaso ng hantavirus. Ayon sa Department of Migrant Workers, sa June 18 matatapos ang kanilang quarantine sa the Netherlands at patuloy pa rin silang nakatatanggap ng sahod at allotment. Si Sheila Natividad sa sentro ng balita. Negatibo sa hantavirus at walang nararanasang sintomas ang 38 Pilipinong tripulante ng MV Hondius na kasalukuyang nasa Netherlands. Ito ang kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak matapos ang personal niyang pagtungo sa nasabing bansa upang kumustahin ang lagay ng mga Pilipinong crew members. All of them have tested negative so far at walang symptomatic sa kanila. Ang MV Hondius ay isang Dutch Polar Expedition cruise ship na nagmula sa South America at nagsasagawa ng mga biyahe papuntang Antarctica at mga islang malapit sa North at South Pole. Noong mga nakaraang linggo, naging sentro ito ng international health concern matapos maitala ang mga kaso ng hantavirus sa ilang pasahero ng barko, kung saan 3 individual ang napaulat na nasawi at ilang iba pa ang nagpositibo sa virus. 21 sa mga Pilipinong tripulante, karamihan ay hotel workers o stewards na dumating sa Amsterdam noong May 6 para sa quarantine at mahigpit na monitoring. Samantala, 17 naman na iba pa kabilang ang mga engine at deck crew ang dumating sa Rotterdam noong May 18 kung saan sila rin ay isinailalim sa testing at quarantine. Dahil dito, ipinatupad ang mahigpit na health protocols at quarantine measures sa mga pasahero at tripulante ng barko, kasama ang mga Pilipinong lula nito sa pangunguna ng Dutch authorities, World Health Organization at iba pang ahensyang pangkalusugan. Biro yung 42 days na quarantine, more than 1 month. Kaya as much as possible, we cheer them up, we make them feel like they are home, and we make them feel most of all, itong kagubili ng Pangulo, make them feel that they are supported by the government. Patuloy naman ang koordinasyon ng DMW, Department of Health at Department of Foreign Affairs sa ilalim ng whole of government approach para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng Pilipinong seafarers. Tungkol naman sa koordinasyon in terms of yung well-being and of course yung release, yung turnover, pag-uwi ng mga tripulante natin, yung mga sarili naman nating protocols dito sang-ayon sa mga proseso at regulasyon inasegmented po sa DOH. Nakikipag-ugnayan din ang pamahalaan ng Pilipinas sa Dutch government, kabilang ang Foreign Ministry at mga miyembro ng crisis committee nito na nangangasiwa sa sitwasyon ng MV Hondius. Matingkat ang ugnayan natin with the Dutch government. Papasalamat tayo na very seamless, very strong ang coordination natin with the Dutch side. Pinasalamatan din ni Kakdak si Philippine Ambassador to the Netherlands J. Eduardo Malaya dahil sa tulong sa pag-aasikaso sa mga Pilipinong tripulante. Ayon pa sa DMW, nakausap na rin nila ang may-ari ng barko upang matiyak na maayos na nabibigyan ng suporta at pangangalaga ang mga Pilipinong tripulante habang nasa quarantine. Bagamat negatibo ang mga Pilipinong tripulante sa hantavirus, nananatiling mahigpit ang ipinatutupad na health protocols habang hinihintay ang pagtatapos ng 42-day quarantine period sa Hunyo. Mahalaga ang patuloy na monitoring dahil sa posibleng matagal na incubation period ng virus. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.